Gaano na po ba kalala yung naririnig ko pa nung bata ako na climate change? So, medyo lumalala talaga yung ating tinatawag na climate change kasi usually ito yung pagbabago ng ating klima at nagkakaroon tayo ng mga extreme weather events. So, maaaring sobrang init, sobrang lamig, sobrang dami ng tubig or sobrang kokonti ng tubig. So, ibig sabihin both extremes na epekto dulot ng climate change dahil patuloy na tumataas yung ating global temperature. So, medyo tumataas po yung tinatawag nating increasing trend ng ating global warming as a result of climate change. So, nagbabago yung ating variability even nung yung normal natin dito sa klima to. Even po ba yung timing na kasama rin po ba yun sa nangyayari sa climate change? Dahil dati parang pagdating sabi nila bare months malamig. Pero ngayon po parang December pa lang dun lumalamig up to March. May mga ganyan po eh. Kasama po ba yan? Kasi kung ang titingnan natin hindi lang dun sa pagkakaroon ng pagkaiba ng climate pattern kasi when we think of climate change, so meron tayong mga tinatawag na anthropogenic or due to human activity. So in fact, meron na tayong tinatawag na Anthropocene era. So ibig sabihin po, mas nado-dominate na yung tao, so nagkakaroon ng malaking epekto dulot ng climate change as a result of global warming yung mga human activity. So mas dominant na yung mga tinatawag nating anthropogenic climate change sa ngayon. So kaya nakikita natin dahil with increasing population na, so mas madami po at tumataas po talaga yung epekto ng climate change. So kung tama po ako ng pick up ma'am, ang climate change ay epekto lang ng global warming. Tama po ba? Climate change is a change in the mean and variability ng climate na maaaring dulot ng pagtaas ng temperatura, yung tinatawag nating global warming, and at the same time yung tinatawag nating paggamit ng tao or yung tinatawag nating human activity, kung paano niya ginagamit yung kanyang kapaligiran at paano siya gumagamit ng mga tinatawag nating greenhouse gases. Sa ngayon po, siguro sabihin na natin more than a decade na napag-uusapan ang paghahanda at yung maiwasan. Sa nakikita nyo po sa Pag-asa dito sa atin sa bansa natin sa Pilipinas, ano po yung naitutulong natin para mapabagal o kundi mapabagal o maihinto man, kung ano man po yung ating perspective doon. Ano po yung naitutulong natin para Sa dito? parte kasi ng Pag-asa para malabanan or makombat natin yung epekto ng climate change, so we are more on adaptation. So yung tinatawag nating mitigation, so ibig sabihin gaya ng mga ibang sektor ng ating lipunan na kailangan malimit o mapababa nila yung paggamit ng tinatawag nating mga fossil fuels. So yun yung mga tinatawag na mitigation options natin. So sa Pag-asa naman po, ang tinitingnan natin is more on climate change adaptation. So ibig sabihin yung pagbibigay natin ng mga early warnings o yung mga bababala at pagbibigay po ng mga tamang impormasyon or advisories sa klima at sa panahon dahil sabi nga po natin yung yung climate change ay ang epekto nito is yung mga extreme weather event. So dun po nakaangkla yung lahat po na ginagawang effort ng Pag-asa towards climate change adaptation and disaster risk reduction. And then yung isa naman po para malabanan natin yung climate change is yung true mitigation na ibig sabihin kailangan pababain o ilipit natin yung paggamit ng mga anthropogenic greenhouse gases. Dito po sa bansa natin, ano po yung nakita nyo ng naging impact nitong climate change? Yung para mas madaling maintindihan. Ano na po yung naging epekto sa atin? Well, in terms of climate, yung sinasabi natin, naobserbahan natin na nagkakaroon na tayo ng mga increasing trend ng ating temperature. So, both nighttime and daytime temperature. Ang mas nakikita kasi natin ngayon, mas tumataas or mas matindi yung increasing trend ng pag-init ng ating nighttime temperature. Yung sinasabi nating minimum temperature. Ibig sabihin, mas dumadami na yung mga gabi na mas maiinit kaysa dun sa araw na usually na nararamdaman natin na mainit during araw. Pero yung nighttime, hindi natin nararamdaman na yun pala ang mas tumitindi yung pag-init natin. And syempre, kapag sinasabi nating may global warming as a result of climate change, so yung mga extreme weather events, mas dumadalas na. So usually, yung mga areas na maulan na, mas lalong nagiging maulan. At yung mga areas na kokonti ang ulan,
mas lalong nababawasan ang ulan. So kung ikukumpara natin kagaya ngayon, dry season diyan sa may parte ng Cagayan at Isabela. Dry season siya pero mas matindi ang pagkatuyo ng ang kanyang kalupaan kaya nagkaroon sila ng soil moisture stress. Kaya sila ay nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity. So yung mga ganun ay nakikita na at nararanasan na natin on the ground. Nakikita nyo naman po ba na nag-a-adapt naman ang mga Pilipino sa climate change? Oo, tama naman. Marami po tayong mga tinatawag na national policy na nakaangkla sa mga international policy at syempre po kailangan mai-adapt din ito sa mga local policies natin. So mostly dun sa mitigation and adaptation. So ang ating mga local, mga LGUs natin, meron po silang mga tinatawag na local climate change action plan. So yung pong mga yan or adaptation plan ay mga nakaangkla na po dun sa tinatawag nilang enhanced LCCAP. Kaya napakahalaga po dahil ng LCCAP dahil doon na nakahatag kung ano yung mga dapat na gawin ng isang LGU in preparation kapag meron po tayong posible maging epekto dulot ng climate change. Sa ibang mga industry po, nakita nyo po ba? Kasi syempre, ang government talagang kasi may mga pag-uusap naman ng bawat bansa with regard po sa paglaban sa climate change. Pero yung mga private sector po ba, yung mga nakikita ninyo na sa atin, sa Pilipinas, nakikiisa po ba sila or parang nahihirapan tayong encourage sila na makiisa? Well, actually, ang daming mga players sa mga private sector na nakikita natin na napakaganda ng kanilang mga adhikain or yung kanilang mga advocacy when we think of climate change. So, lalong-lalo na dun sa mga mitigation na at least mabawas or malimit yung paggamit ng ating mga fossil fuel. And for example, in terms of energy, so marami nang gumagamit ng renewable energies, yung wind energy at saka yung mga tinatawag nating solar energy. So kahit nga sa Shopee at sa Lazada makakabili ka na ng solar panel. So yung mga ganun na mga campaign and also yung pagtitipid at least paggamit or paglimit ng paggamit ng mga plastics, ayun. So nakikita naman natin is more on mitigation options yung nakikita natin. And sinusuportahan po natin yung mga ganun na idea nila na gumamit ng ibang source. Oo, tama ka. And sana lahat ng bahay magkaroon talaga at maging habit na yung magkaroon talaga ng waste segregation. So, siguradong napakalaking tulong yun. Kung lahat ng magkakapitbahay or lahat ng mga bahay ay talaga magse-segregate ng mga basura. Ano po ang magiging tulong nun, Ana? Well, syempre sabi natin mas mababawasan yung ating mga waste natin. So ibig sabihin po hindi dadami or tataas yung emissions ng mga galing sa mga sanitary landfill. So may iwasan din natin yung mga nagkakaroon ng mga sunog sa mga landfills natin dahil kasi malaki yung mga methane at saka CO2 at nitrous oxide emissions na nanggagaling sa mga landfill. So kung nagkakaroon tayo ng proper segregation, mababawasan yung mga naiitapon nating basura para ilagay natin doon sa landfill. So in terms of mitigation. So parang simple lang pero ang laki pa ng tulong po niyan sa... So kung every community, lahat talaga magsa-segregate, napakalaking tulong. Personal opinion ko yun as a common tao. Although hindi part ni Pag-asa yung mitigation, pero as a common tao, yun yung dapat natin gawin. Pero sa sa atin, climate change, mababalik pa ba siya sa dati or ano pa ba natin yan? Matatanggal pa ba natin ang pagbago ng klima? Babalik pa ba sa dati? Kasi meron tayong tinatawag na balance . Nature has its own way to balance itself. Pero hindi sa ating henerasyon ngayon. Dahil sabi nga natin, we live in Anthropocene era na kung saan yung man ang nagdo-dominate sa paggamit ng ating kapaligiran. So, pwede siyang dahil decades or million or thousands of years nagaling tayo sa napakalamig na temperatura, maaari posible magbalik yon dahil yun po yung natural cycle ng ating environment or ng ating mundo. But then, dahil naandito tayo sa era na maraming tao, Anthropocene, tinatawag nga natin anthropogenic in nature. So, sa ngayon, hindi natin maiibalik yung mga ganong panahon na mas lalamig or babalik dun sa dating mean temperature natin or global mean temperature. Sa palagay ko, hindi at this era na nasa Anthropocene era tayo kung tawagin. Kaya pala banggit nyo kanina, meron tayong adoption kasi wala sa generation natin yan.
Pero ma'am, 10 years from now, siyempre dalawa naman po magiging effect eh. Either malabanan natin or makatulong tayo at hindi. Ano yung dalawang scenario? 10 years from now, pag hindi natin sinuportahan ang paglaban sa climate change, ito mangyayari. Pag naman tinulungan natin, ito ang magiging benefit natin. So 10 years from now, base po dun sa meron ang Pag-asa po ay nagge-generate ng mga tinatawag na climate change projections or scenario. So 10 years from now or at by the end of 2050, base po dun sa projection natin, ay posible pong mas tataas ang ating mean temperature dito sa ating bansa at an average of more than 2 degrees or more. And by the end of 21st century, nakikita natin more than 4 degrees ang posibleng itaas dito sa ating mean temperature dito sa ating bansa. So, ibig sabihin po, at least kailangan malimit natin yung tinatawag nating 1.5 degrees centigrade. Kasi as of now, based po during the past 3 years, from 2023 to 2025, yan po yung top 3 na maiinit or warmest year on record, yung ating global temperature. So, ang average po ng pag-init ng temperature at a global scale during the past 3 years, from 2023 to 2025, ay 1.48 degrees centigrade na. So, ibig sabihin yung sinasabi nating irreversible na 1.5 na daw, 1.5 degrees centigrade, kailangan hindi natin yon kailangan maiwasan natin yon. So, yun yung kailangan na pigilan natin. So, hopefully naman ay hindi tayo dumating sa ganon. But then, increasing nakikita natin talaga na yung past from 2015 to 2025, during the past 11 years, yung 11 years na yon ang warmest year on record globally. So, hindi natin siya maiiwasan kaya kailangan mag-adapt tayo Oo, pero yun nga, yung kailangan pa rin yung mitigation natin para at least may slow down natin yung pag-init ng temperature natin. So, yung in terms of mitigation, and then in terms of adaptation, nandiyan na yan. So, kailangan mas ma-improve natin yung ating mga early warning system at mas maintindihan ng ating kababayan yung aming mga warnings.